ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saninlahi magpakailanman. Amen. So ano ang nais iparating ng ating Panginoon sa atin ngayong umaga sa pamamagitan ni Apostol Pablo na ginamit ng Diyos upang tayo ngayon ay magsama-sama at ating pag-aaralan ang kanyang salita. At ang mga salitang ito ay mayroong ang kapangyarihan, ang pag-ibig ni Kristo sa sangkatauhan. Okay, una sabi niya, lumuluhod. Dahil dito ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama. So kaya kapag tayo po ay nananalangin, di ba? Tayo ay lumuluhod sa harapan ng Ama. Oo, kaya mayroon tayong tuhod. Ang tuhod na yan ginagamit para lumuhod sa harapan ng Diyos. Sa tuwing po tayo ay mananalangin, luluhod po tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya ang halimbawa na iniwan ng Panginoong Hesus ay ganon ang kanyang posisyon nung siya ay nananalangin sa hardin ng Getsemani. So, kailangan nating sundin at gawin, kaya pattern ng mga tao na pag nananalangin ay nakaluhod. Oo, maliban na lang kung mahina ang tuhod. Okay? Kaya sabi ni Apostol Pablo, na mula sa kanya ay nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. So, ang bawat pamilya, kapag tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoong Hesus, nagkakaroon po tayo ng pangalan doon sa kanyang Book of Life. Mayroong Book of Life ang ating Panginoon. Nakasulat at nakatala doon ang mga pangapangalan na tumanggap sa ating Panginoon. Oo. Individual po tayo kasing haharap sa ating Diyos. Kapag po tayo ay tumanggap sa Panginoon, mayroon na po tayong mga obligasyon para sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi lang na ito ay narinig natin, hindi lang na ito ay nabasa natin, kung hindi ito ay ating gagawin. Isa buhay, isa puso, isa katuparan. Oo, kasi sabi ni Apostol Pablo, yung mga pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Ang patay ba may nagagawa? Wala, di ba? Andun lang siya sa loob ng kabaong. Oo, so wala na siyang magagawa kapag patay na siya. Kaya habang buhay po tayo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Kasi pag patay na tayo, wala na tayong magagawa, hindi na tayo mapakinabangan. Oo. So, yun ang ibig niyang sabihin. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan.